pansinin nyo yung mga kalan ko. Ayun. Kasi hindi nga uminit eh. Anit na yan. Kung kailang nagpipinta na ako bandang alas 2 ng hapon, biglang kumulimlim. Okay, mag-assembly muna tayo mga karuwit ng ating panel box para may magamit tayo dito sa ating light and type na ginagamit. So, swak lang natin ito dito. Tapos ito dito. Tapos saksak lang natin itong power supply at okay na yan. See? Yo, what's up mga kadit? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At medyo napagod tayo ngayong araw. Pero gayon pa man ay tuloy-tuloy lang. Tapos tayo magpintura ng ating mga unit. Yun nga lang, wala yung init. Kaya hindi pa matutuyo yung pintura natin dahil pambakal na pintura yung ginamit natin. Hindi na tayo gumamit ng spray paint dahil mahal. So ginawa natin, nagtimpla na lang tayo at spray gun na lang natin yung ginamit natin. So dito muna tayo sa ating light and type. Ito yung pinaka cheap nating unit pero cute. Ayan, kung makapansin nyo, fully paint na po yan. Inayos ko kanina dahil wala tayong gagamitin pansamantala gagamitin ko muna ito. Pero kung mayroon pong magkakagusto dyan, ibibigay natin. So, ngayon maggagawa ako ng panel box yan para hindi nakalawit yung wire. Ayan, meron akong power supply dito ng aking router. So, mahaba yung wire niya, kaya ito yung gagamitin kong power supply niyan. Simbolin ko lang yung panel box niya para magamit natin ngayong hapon. Tapos, nagpintura rin nga pala ako ng mga panel box. Bali, 7 po yan, pininturahan ko na yan. Yan, 6, 7. Ayan. Okay. So, ito nga pala yung mga panel box natin. Panel box, mga tangke natin pinintahan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 po lahat yan. Yung mga panel box. Mga tangke natin na pinintahan na yan. Ganda po ng pinta niya, no? Kintab. Oh, yan. Tapos, pansinin nyo yung mga kalan ko. Ayun. Kasi hindi nga uminit eh. Anit na yan. Kung kailang nagpipinta na ako bandang alas 2 ng hapon, biglang kumulimlim. Tuloy, hindi natuyo yung pinta. Ayan. Mamaya na natin kukuhanin yan dyan. 6 na unit po yan pinintahan natin. Zoom natin. Ayan. Oh. See? 6 po yan, 4 to, tapos 2 yung nandun. Yun yung pinakaunang pinintahan natin, yung 2 na yan. Bukas dyan ko rin ulit ibibila dyan. Hindi ko na muna i-assembly yan kasi ang pintura niyan hindi katulad ng spray paint na mabilis matuyo. Yan, medyo matagal matuyo yan eh. So hindi ko na muna yan i-assemble bukas kasi wala pa namang order eh. Pag may order na lang saka natin i-assembly. Nakaready naman na lahat yung mga pang-ipit niyan. Kaya madali na lang naman i-assembly yan. Na-leak test na rin natin yan, na-testing na rin. Kaya yan, madali na yan. So 6 na unit po yan pinintahan natin yan. Okay, mag-assembly muna tayo mga karuwit ng ating panel box para may magamit tayo dito sa ating light and type na ginagamit. So ang una kong ginagawa rito, naglalagay ako nito sa ilalim para hindi dumikit yung loob ng o yung mga hinang ng ano natin, hinang ng ating controller. So naglalagay tayo ng insulator dito. Yan, insulator. Kahit yung mga plastic na galon, gupitin nyo lang, tapos lagyan nyo lang ng pandikit para hindi siya madikitan. Kasi itong ilalim ng ano natin yan, kung pansinin nyo, mayroon niyang mga hinang. So once na dumikit yan dyan, pwede mag shorted, masisira, sayang. So dito assembly na natin to dito. Ayan.
Yan, kabit natin yung ating input plug. So ito na, naikabit na rin natin mga kaduit yung ating controller. So yan, ito yung mayroong mga hinang sa loob, sa ilalim, kaya kailangan talaga may insulator yan sa tapat. Tapos dito may nakalagay dito motor. Yan, motor. Tapos ito yung plus minus na input. So dito natin ilalagay yung ating, itong galing sa input natin na plug. Yan, natin siya ilalagay. So ang loob ay positive, dalawang loob. Ito positive ng input at positive ng pan, ng output ng pan. Yan. So since kulay blue yung ating input, so ito yung ilalagay natin yan, kulay blue. Okay, so input kulay blue, ito yung positive natin. Okay, tapos ito yung ating negative, itong dilaw. Ito na. Okay. Ayan. So, bago natin ilagay, suot na muna natin to. So, yan, isuot natin ito dito sa loob. Bago pala natin ilagay, suot muna natin. Para diretso na tayo. Tapos, i-connect na natin dito sa ating motor controller. Okay, pula sa inside, inner, yan. Tapos yung negative sa labas. Ayan, sabay na natin ipasok. Okay, tapos itong itim, ayan, tapos higpit. Okay, ayan na. Okay, tapos off. Lagyan natin sa baba yung indicator. Tapos siyempre lalagyan natin ng ano yan, magnet. So ito yung ating magnet. Kuha tayo ng 4. Apat na piraso. Yan. Tapos sa ating didikit. Yan, 4 na kanto lang mga kaduit. Apat. Ayan.
Okay. Taktuin lang natin tapos tetestingin na natin. So yan na mga kabit, tetestingin na natin. Gamit natin itong power supply ng router. Pwede rin to eh. Kung tutuusin, pwede naman talaga itong gamitin. So mas mura pa nga to eh. Makakabili ka nito ng less than 100 pesos. Yun nga lang, yung purpose kasi nung 3-in-1 natin ay double purpose. Pwede siya sa kuryente na power supply at pwede rin siyang charger. Kaya yun yung ginagawa natin. So sa mga mayroon ito sa bahay, pwede ninyong gamitin ito. Yung mga nasirang TV Plus nyo, mga router na nasira, yung power supply nun. Yung mga PLDT na anong tawag doon? Router din ba yun? Yan, pwede yun. Ito lang, saksak nyo lang yan. Tapos saksak nyo dito sa ating ginawang power supply. Yan. Swak yan. See? Double purpose mga kabit. Tapos pwede rin siya sa battery. So ito na yung gagamitin natin. Tatanggalin na natin tong nakakabit dito. Alisin na natin to. Okay? So dito natin siya ilalagay mamaya. So yan, ito na ating gagamitin dito mga kabit. So ilalagay natin. So swak lang natin ito dito. Yan na yan kasi gagamitin rin naman natin eh. Tapos so dito. Okay. Tapos saksak lang natin itong power supply at okay na yan. See? So okay na mga kabit. Yan, magagamit na tayo. At nakalibre na rin tayo sa power supply. Hindi na tayo bibili. Hindi na tayo babawas din sa mga supplies natin. Okay, thank you very much po sa lahat ng mga patuloy sumusuporta at nanonood sa ating mga video. Maglalaban naman tayo. God bless po. Thank you, thank you. Ayan.